Alright, future criminologists, welcome sa ating session ngayon. Alam nyo, sa mundong papasukin natin sa law enforcement, hindi sapat na alam lang natin kung sino ang gumawa ng krimen. Ang tunay na sekreto, kailangan nating intindihin kung bakit nila ginawa yon. Kapag nag-gets natin ang ugat ng problema, mas madali na lang hanapin kung paano ito reresolbahin. Kaya ihandaan nyo na ang mga notes ninyo dahil sa explainer na ito, hihimayin natin ang mga teorya ng gawin ng tao at ang mga mismong practical strategies para maibalik ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Let's get started! Okay, let's dive into this. Ano ba ang roadmap natin para sa pag-aaral na to? Magsisimula tayo sa mga batayan ng kriminolohiya, tapos titingnan natin ang individual na pagpili at gawi, sosyological at kapaligirang salik, ugat ng salungatan, at tatapusin natin sa estratehiya sa paglutas. Simulan natin sa part 1, mga batayan ng kriminolohiya. So simulan natin sa pinaka-basic foundation ng lahat ng to, conflict. Galing yan sa Latin word na confligere, na literally means to come together for a battle. Nakikita natin to na nangyayari araw-araw kapag mayroong tinatawag na mutually inconsistent acts. Ibig sabihin, ang gusto ko at ang gusto mo ay direktang nagbabanggaan. At exactly dyan, nagsisimula ang karamihan sa mga krimen natin. Dalawang magkaibang layunin na nag-clash. Okay, move on tayo sa part 2, individual na pagpili at gawi. Now, what's really interesting about this next part is kung paano nagdedesisyon ng isang tao. Isuot nyo muna ang inyong detective lens, may dalawang magkaibang theory tayo rito. Una, ang rational choice theory. Sinasabi nito na ang mga tao, especially yung mga kabataan na may immature brains pa, ay madalas nagpapatakbo base sa emosyon imbes na malamig na lohika. Hindi laging rational ang choice, di ba? On the flip side, meron tayong low IQ theory. Dito naman, strictly intellect ang tinitingnan, nang mababang IQ daw ay direktang nagpapataas ng chance na makagawa ng kriminal na gawi. Dalawang magkaibang anggulo pero parehong nag-e-explain kung bakit may napupunta sa maling landas. Tapos, kapag ibinaba na natin sa mismong eksena ng krimen, andyan ang routine activity theory. Para mangyari ang isang krimen, hindi pwedeng gusto lang ng tao. Kailangan ng tatlong ingredients na parang isang perfect storm. Number 1, a motivated offender, yung taong porsigidong gumawa ng masama. Number 2, an attractive target, pwedeng mamahaling gamit na nakatiwangwang o taong walang kalaban-laban. At number 3, absence of effective controls, walang bantay, walang ilaw, walang CCTV. Tanggalin mo lang ang isa sa tatlong yan at boom, napakalaki na ng tsansa na maiwasan ang insidente. Zoom out naman tayo ngayon sa part 3, sosyological at kapaligirang salik. Isa sa mga mind-blowing na konsepto para sa akin ay galing sa Chicago School, ang social disorganization theory. Ayon sa mga pag-aaral, alam niyo ba na kung saan ka nakatira ay madalas kasing halaga o minsan mas mahalaga pa kaysa sa kung sino ka? Yup, kung magulo ang neighborhood, walang oportunidad at hiwa-hiwa ang mga tao, mas madaling mag-breed ng illegal na aktibidad. Ang environment mo, literally ang humuhubog sa mga desisyon mo. Tapos, idagdag pa natin ang strain theory ni Merton. Isipin nyo, tayong lahat gustong yumaman at maging successful sa buhay, right? Yan ang cultural goals natin. Pero paano kung ang society natin hindi nagbibigay ng tamang trabaho o legitimate means para makaangat ka? Kapag hindi balanse yung pangarap mo at yung kakayahan mong abutin to ng legal, nakakaranas ka ng matinding pressure o strain at dahil doon, mapipilitan ng ilan na gumawa ng krimen para lang makuha ang gusto nila. So the crucial point here is yung papel ng institution sa paligid natin. Ayon sa social control theory, ang pamilya, paaralan at simbahan ang dapat pumipigil sa atin na gumawa ng masama. Sila dapat ang preno natin. Pero kapag pumalya ang mga to, papasok na tayo sa labeling theory. Tatawagin nating bad kid o pasaway ang isang bata. At imbes na maayos, ginonormalize lang natin yung kriminal na gawi nila. Ang mas malala pa rito, kapag may bad label na yung bata, nababawasan yung opportunity niya sa magandang edukasyon. It's a vicious cycle really. Let's step back even further. Part 4, ugat ng salungatan. Pakinggan nyo tong makapangyarihang quote mula sa critical theory. Sabi rito, ang layunin daw nito ay hubarin ang maskara ng ideolohiya na nagpapanggap na nagbibigay katwiran sa iba't ibang anyo ng panlipunan o pang-ekonomikong pang-aapi.
Ang bigat, di ba? Tinitingnan ng pananaw na to kung paanong minsan ang mga batas at sistema na sinusunod natin ay nakadesign lang para paboran ang mga nasa taas at tahimik na i-oppress ang mga nasa ibaba. At directly connected yan sa conflict theory ni Karl Marx. Walang kinikilingan pero ang sinasabi ng teoryang to ay simpleng power dynamics. Ang tension daw ay lumilitaw dahil hindi pantay-pantay ang hatian ng yaman, status at power sa lipunan natin. Tingnan nyo na lang ang bourgeoisie, yung mga mayayaman at may-ari, laban sa mga proletariat o yung mga manggagawa. Ang hindi pantay na distribution na yan ang mismong makina kaya tayo may panlipunang salungatan at krimen. So, what does this all mean for us? Dahil alam na natin na ang krimen ay nag-uugad sa malalalim na salungatan to, mula sa isip ng tao hanggang sa hindi pagkakapantay-pantay sa society, paano natin to aaksyonan? Paano natin ayaayusin ang mga nasirang relasyon sa komunidad? Dito pumapasok ang napaka-exciting na Part 5, Estratehiya sa Paglutas. Future criminologists, ito na yung magiging practical toolkit ninyo. Palagi nating inuuna na korte agad ang sagot. Pero alam nyo ba, yung dispute resolution o pakikipag-ayos sa labas ng korte ay madalas na mas matipid at mas mabilis na alternative? Hindi lang yon, focus din nito na maayos yung nasirang relasyon ng mga tao sa lipunan. Restoration ang goal natin dito, hindi lang punishment. And this brilliantly illustrates kung paano natin i-handle ang conflicts ayon sa Thomas Kilmann Conflict Resolution Strategies noong 2015. May 5 paraan ang mga tao. Number 1, avoiding o pag-iwas. Number 2, accommodating o pagbibigay sa gusto ng iba. Number 3, compromising. Number 4, competing o pakikipagkumpetensya. At number 5, collaborating o pakikipagtulungan. Bilang mga professional soon, you need to know exactly kung kailan gagamitin ang alin dyan. For example, tingnan nyo yung dalawang matinding extremes na to. Sa accommodating, mataas ang cooperativeness mo pero mababa ang assertiveness. Kumbaga, isinasantabi mo yung sarili mong pangangailangan para lang mapagbigyan yung kabila. Pero sa competing, ibang-iba. Mababa ang cooperativeness pero sobrang taas ng assertiveness. Pilit mong kinukuha ang gusto mo kahit may masagasaan kang iba. Sa araw-araw na duty ninyo, iba't ibang sitwasyon ang mangangailangan ng magkakaibang balance ng dalawang to. Pero you know what? Ang ultimate goal talaga dyan ay ang collaborating strategy. Mahirap to, aaminin ko, kasi kailangan mong maghanap ng solusyon na ganap na magpapasaya at sasagot sa mga concerns ng lahat ng panig. Walang dehado, walang napilitan lang. Pero the moment na ma-achieve nyo to, that's a real game changer. Pangmatagalan na peace and order ang nabibigay niyan. And that brings us to the end of our explainer. Nakita nyo na kung paanong parang giant puzzle ang krimen. Nag-i-intertwine ng utak ng tao, ang environment niya at ang mismong structure ng society natin. Kaya bago tayo mag-wrap up, I want to leave you with a real challenge. Bilang isang future criminologist na haharap sa mga totoong kaso sa labas, aling theoretical lens ang gagamitin mo para hindi ka lang basta makapanghuli, kundi para tunay kang makapagbigay ng pangmatagalang solution sa iyong komunidad. Think about it and keep learning. Hanggang sa susunod na pagsusuri.